Noong nakaraang Biyernes, usap-usapan ang concert ni Asia songbird Regine Velasquez. Nawalan kasi ng boses si Regine dahil sa sakit. Ayon sa isang eksperto, normal na raw para sa mga tinatawag na voice professionals ang sakit sa vocal cords. May report si Lay Alves. Boses ang kanyang puhunan sa kanyang maningning na karera. Pero sa kanyang silver anniversary concert, kahit hirap dahil sa kanyang masakit na lalamunan, pinilit pa rin kumanta ni Asia songbird Regine Velasquez. Pero hindi na niya kinayang tapusin pa ang concert dahil bumibigay na ang kanyang boses. Sa halip, humingi siya ng paumanhin sa kanyang fans at nangako ng libreng concert paggaling niya. Marami ang naantig sa sinapit ng Asia songbird. Right now, I'm really just concentrating on getting well. Kasi yung body ko yung tinamaan na, hindi lang naman yung boses ko eh. So I'm concentrating on getting well. I just went to see my doctor. Ang advice niya sa akin is talagang complete voice rest. So, maging ang Queen of Talk na si Chris Aquino, minsan na rin nagkaproblema sa kanyang boses. Ayon sa ear, nose, and throat expert na si Dr. Elmer de la Cruz ng Manila Doctors Hospital, normal na raw sa mga voice professionals o yung mga taong boses ang puhunan sa trabaho ang madalas na pagkakasakit sa vocal cords. Ang bahagi ng lalamunang nagba-vibrate at siyang nag-produce ng boses. Yung mga tinatawag nating voice professionals, yung mga call center agents, singers, teachers, and also reporters, because they always use their voice. So sometimes dehydrated sila, may mga upper respiratory tract infection, so namamaga sila because they tend to overuse their voice. Ang high school teacher na si Joyce Impas, puhunan daw ang kanyang malakas na boses. Bentahe raw ito sa kanyang propesyon. Mas nakikinig yung mga bata kasi sa totoo lang, kahit ako, minsan may natutulog pa. Imagine mo yung mga mahihina ang boses. So, yung iba, gumagamit ng microphone, yung sinasabit sa likod. Meron talaga silang, parang yung ginagamit natin ngayon. May ganun sila. Ako, I don't need that. Pero minsan, dahil nga halos buong araw siyang nagsasalita at may sumabay pang sakit, naranasan daw niyang mawalan ng boses. Nagkaroon ng attack before, tapos nawala talaga yung voice ko. Like, almost a week akong hindi makapagsalita. So, ang ginagawa ko was, nagsasalita ako, really soft voice. So parang, class, ganito, ganun. Ganun. Tapos seat work na. Tapos seat work, sa board work, ganun. Kabilang ang acute laryngitis, nodules o bukol at polyps sa vocal cords sa mga karaniwang infection sa vocal cords ng mga voice professionals. Sa mga seryosong kaso, kailangang operahan ng lalamunan. Nakakasama rin daw sa kondisyon ng vocal cords ang paninigarilyo. You're a singer and you notice na hindi mo na kaya yung high notes, hindi mo na siya makuha, then that means namamagaan na or meron ka ng beginning vocal cord thickening. Or kung call center agent ka at after a few minutes of talking over the phone, medyo namamaos ka na, then those are the times that you should consider seeking professional help para mabigyan ka ng appropriate intervention. Ang ating vocal cords kailangan din daw na ipahinga. Napakahalaga rin daw ng pag-inom ng tubig para manatiling malusog ito. Number one, kailangan well-hydrated yung pasyente. Tapos, pangalawa, don't abuse the voice. So, kung medyo, alam mo nang nahihirapan or iba na yung boses, ipahinga. At syempre, nakatutulong din daw ang pag-inom ng vitamins at pag-iwas sa mga bisyong nakakasama sa katawan. Lay Alves, GMA News.